Pinalakas pang lalo ng pambansang pulisya ang kampanya nito laban sa mga international syndicates na kumikilos sa bansa. Ito'y sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Interpol. Alamin natin ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Nakikipag-ugnayan na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Interpol upang matakip ang mga dayuhang kabilang sa malaking international financial crime ring. Isa sa mga modus ng sindikato, mag-alok ng umano'y mga mumurahing metal at scrap copper wire na ipinadadaan sa internet na ang target ay mga foreign buyers. Kapag nakahikayat ng buyer, ipapakita ang iniaalok na produkto sa kliyenteng bumiyahe pa ng Pilipinas at sa sandaling magkalagdaan ng kontrata at magkabayaran, dito na ipadadala ang inaakalang scrap copper wire hanggang sa madiskubre ng biktima na ang laman pala ng container van ay mga basura at malalaking tipak ng bato. And once we get the wires, we can get the cooperation of the AMLA and the International Police or the Interpol and also the authorities of the other countries so that these warrants, although they have gone abroad, may be served. 5 dayuhan at 5 Pinoy na kung saan isa ay dating Police Chief Inspector ang subject ng ginagawa ngayong paghahanap ng CIDG. Kinumpirma naman ni CIDG Chief Director Samuel Pagdilao na may ilang mga polis na sinisilip silang posibleng nagsisilbing protektor ng malaking sindikato na kasamahan mismo nila sa unit at sa iba pang law enforcement agency. Pagbibigay din ni Pagdilao, hindi tatagal ng 10 taon ang pamamayagpag ng sindikato kung walang protektor sa mga may kapangyarihan. In the course of doing business or illegal business in the Philippines for more than 10 years, they can only do that with cost protection coming from law enforcement and even those in the other branches like the prosecution. Isa si Romy Pascual na may malawak na kaalaman sa galaw ng sindikato dahil nagsilbi itong driver ng grupo. Sa simpleng paghahatid lang sa kanyang mga pinaglilingkuran, tumataginting na 20,000 dolyar ang ibinibigay sa kanya dahilan upang maging palaisipan sa kanya ang aktibidad ng grupo. Kaya nang madiskubre niyang nasasangkot na pala siya sa sindikato, nagpasa siyang umalis. Ngunit dito na pinagtangkaan ang kanyang buhay. It was them who prompted me to tell to the authorities when they tried to kill me. I was shot twice. Here, exceeded here, and 1 year, exceeded here. Nakikipag-ugnayan na rin ng CIDG sa Bureau of Immigration and Deportation upang makuha ang travel records ng mga pinaghahanapang mga suspect habang tinatrabaho na rin ang arrest warrant laban sa mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.